Nakarating sa resibo ang reklamo ng pamilya Raet sa kanilang kapitbahay na si Roxanne, hindi niya tunay na pangalan. Ang reklamo laban kay Roxanne, ang pananakit umano niya sa pamilya Raet na nahulikam nito lang September 23 sa tapat mismo ng kanilang bahay. Punot dulo ng gulo. Ang panduduro raw ng ina ni Gerlie na si Nanay Aurea sa anak ni Roxanne. Ninanon daw po yung anak niya. Yun po yung sinasabi niya po sa video na wag yung anak ko, wag yung anak ko. Pero wala naman pong ginawa sa anak niya. Dahil sa pag-aamok ni Roxanne, agad na nagsumbong ang pamilya Raet sa barangay pero imbis na magkaayos sa barangay, pinagbantaan pa raw ni Roxanne si Gerlie. Ang tapang-tapang ko daw po, mamaya daw po ako sa kanya. Hanggang ang pagbabanta ni Roxanne kay Gerlie, bigla niyang tinotoo. Naku po! Ang pinag-ugatan ng reklamo na kunan ng CCTV camera. Ang inirereklamo, makikita pong nakatindig sa gitna ng kalsada. Ang nagsampa sa kanya ng reklamo, ang babaeng ito na si Gerlie Raet nakakulay pula. Maya-maya pa mga kapuso, magpapang-abot na po ang dalawa. Sinabunutan ng inirereklamo ang complainant. Susubukin po silang awatin ng mga kapitbahay pero hinabol pa rin ng inirereklamo ang complainant. Narito po ang lalaking sinasabi kong kapatid ng babaeng naghain ng reklamo. Hinabol din po siya ng babaeng inirereklamo. Binato ng tsinelas hanggang sa mawala na po silang dalawa sa frame ng CCTV video. Tapos po, nung pag-uwi ko po dito, andyan po sila ng asawa niya. Nakatayo po siya sa harap ng bahay ko. Sabi niya, di ba ano sabi mo sa akin kanina sa barangay? Sinabi niya po sa akin, dito ka ngayon sa akin. Ginawa niyong pang track and field ang kalsada. Diyan po makikita po, yun po ako, yung hinabol niya po ako, yung pupuntahan ko po yung ate ko. Baka po kasi nagulpi na eh. Tapos po yan, pumulot po siya ng bato. At sa kalagitnaan ng kanilang kabulan, nakasalubong naman ni Roxanne ang tatay ni na Gerlie at Kenneth. Kaya hindi rin siya nakaligtas sa pagwawala ni Roxanne. Nasalubong ko siya, tapos sabi sa akin, ito, kasama to. Ayun, doon ako nila hinabol. Eh, tinagtyak ako, sinuntok ako dito eh. Pero hindi raw ito ang unang beses na nakatikim ng pananakit ang pamilya Raet mula kay Roxanne. Kwento ng senior citizen na si Nanay Aurea, 2015 pa, nang mabuena manukan siya ni Roxanne. Hindi po siya nakabayad ng kuryente dahil sinisingil ko po siya. Nagagalit po siya sa amin. Ang paninigil sa kuryente, nauwi pala sa sakitan. Bigla po niya lumapit sa akin. Ginanya niya po ako, sinapak niya po ako. Napadapa po ako talaga. Ito po, hindi ko na po maigalaw dahil ano po ito, natamaan po dun sa tinuhod ko po yung kamay ko pag tumba ko. Akala ko ba, love thy neighbor. Pero, ba't ganyan? Abangan mamaya. Ang pagiging war freak daw ni Roxanne, matutuldukan ba kaya? Isang war freak umanong kapitbahay sa 13 Martires, Cavite, inirereklamo ng isang pamilya dahil sa paulit-ulit na pananakit daw sa kanila. Napilitan po kami magpakabit ng CCTV para po makita yung mga pinaggagawa niya. Ayan, ginawa na tuloy ng online library ang pag-aamok ni Ma'am. Pero sa pag-iikot ng resibo, hindi lang pala ang pamilya Raet ang may reklamo. Dahil pati ang isa pa nilang kapitbahay na si Ronald, hindi niya tunay na pangalan, nakatikim din ang hagupit ni Roxanne. Sa cellphone video na ito, makikita ang pananampal ni Roxanne kay Ronald. Ito ngayon po ang nangyari. Nung kami inihatid ko na yung kumpare ko, kinumpronta niya ako na sinabi niya na bakit daw ako nakikialam doon sa mga usaping ito. Ba't sino hayop? Pinano ba kita? Ha? At sabi ko, hindi ako nakikialam. Hanggang sa hindi pa siya nakontento, hinila niya yung damit ko hanggang masira. Ayan na. Pero hindi lang ang mga pananakit ni Roxanne ang nirereklamo laban sa kanya dahil pati sa pagkakalat ng chismis, promotor rin daw si Roxanne. Ang kanyang ex-kumare na si Virgie, galit na galit dahil ipinagkalat daw ni Roxanne na durugista ang kanyang asawa. Grabe naman yan! Sabi mo ka magpaliwanag. Sino nagsabi na nagtanda mo siya ba? Diyos mio, napakabigat pong napakabigat na paratang sa amin yun. Dahil sa chismis, agad na pinag-drug test ni Virgie ang kanyang asawa. At ang dala niyang resibo,
Ayan po ma'am, malinaw na malinaw, negative result po. Pinadrug test ko po dahil sa matindi niya ng pamimintang sa amin. Ang isa naman nilang kapitbahay na si Camille, hindi rin nakalusot kay Roxanne. Sinasabi po niya na labas-pasok daw po ako ng hotel. Alam mo sarili mo, alam mo sinasabi mo, alam ang asawa mo. Dahil sa nangyari, apektado pati ang kanyang pamilya. Ang sakit po sa akin kasi pati po yung mga anak ko naapektuhan na eh. Dahil hindi na nila matiis sa mga ginagawa ni Roxanne, Patayin ako, matapang ka ba? nagkaklas na ang magkakapitbahay at sumugod sa barangay. Pinatawag ng kapitan si Roxanne para harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Sumipot naman kaya si Roxanne? Ilang saglit pa, biglang nag-grand entrance si Roxanne. Andito tayo sa barangay dahil nga sa mga kaso na mga problema natin doon bilang kayo magkakasbahay. Hindi nyo natitigilan. Kayo, bilang kayo ay magkakapitbahay, tapusin na natin ang problema ito. Ayusin na natin dito sa barangay para matahimik na. Pagkakarahan ko na siya. Tingnan mo dyan kung paano sila sumigaw. Pero naging mainit agad ang pagharap nila sa barangay. Titigilan ka kung siya mismo sumusunod. Napakasakit. Pag ako nasa harapan ng bahay, naglalaba ako, panulong siya ng parinig. Hindi ko siya pinapatulan, hindi ako nasagot. Depensa ni Roxanne, Once they provoke me, saka lang po ako lumalabas. Mag-ayos na tayo. Sa akin kasi, Kap, itatanong ko. Inano ko ba yung mga yan? Ano bang atraso ko sa inyo? Ikaw, anong atraso ko sa'yo? Anong atraso ko sa'yo? Ba't ka nagmumura sa akin? Bigla. Ano? Isa-isa mo ka din. Bakit ka nananakit? Anong pakalapatan? Ba't ka nagmumura? Karapatan ko magmula, sinaktan mo ako. sa kabila ng pag-awat ng barangay, lalo pang tumindi ang tensyon sa dalawang panig. Ang tanong ko po sa kanya, nung nanggaling na ho kami dito sa barangay, bakit tinabol niya yung tatay ko? Ito. Magkakayin kaya, paano tayo magkakaayos nito? Paano matutulungan? Diba? Tama. Yan lang yan kakahapon lang. Bigla kayong nag-i-interrupt. Maayos na kausap ko ang nanay mo. Kayo napupugya, kayo napupugya. Paano nga hindi kayo magkakaaway-away na, kayo naman ay katataas din. Kaya nandito para mag-ayos. Ay, may willing makipag-ayos. Hindi po. Kakasuhan ko lang niya yung ginawa po niya yung mga yan. Tapos sabi ko niya, kami po kami. Sila ko nung nakatasensimet yung ginawa ko. Ano yung gagawin mo? Peperahan mo kami? Alam mo siya, tahimik ka. Sa hinaba-haba man ng naging pag-uusap, ang mga nagrereklamo laban kay Roxanne hindi raw makapagpapatawad. Lahat po kami magsasampa ng demanda po sa korte. Yun po ang napagkasunduan namin eh. Rights nyo yun. Lahat tayo may right. So kung meron kayong proof, karapatan nyo ipaglaban ng sarili nyo kung naaapi kayo. At kung may ginawa sa inyong lapse ang tao, karapatan natin lahat yan. Sinubukan ng resibo na makapanayam si Roxanne. Dito, sinagot niya ang nakulikab na pananabunot niya kay Girlie. Siya po. Kinausap ko muna siya, minura niya ako, ma'am. Tapos sabi niya, gusto mo, ano na lang tayo? Squarean? Parang ganon. Kasi ma'am, kung talagang gusto ko siyang saktan, hindi lang buhok ang hawakan ko sa kanya, ma'am. At paglilinaw daw ni Roxanne, hindi raw siya nagpaparinig tungkol sa paggamit ng droga. Lyrics daw ito ng ginagawa niyang kanta. Ayun! Composer naman pala! That was not my intention kasi po artist ako at saka gumagawa po ako ng mga jingle. Sorry po. Handa rin daw niyang harapin ang mga reklamo laban sa kanya. So, nag-file sila, same as me. Nag-file din naman po ako. Siyempre, andito naman tayo sa barangay, inilog dito sa atin. Ang gusto natin, maayos. Maayos sila. Pero kung wala naman tayo talagang magagawa, kundi bibigyan natin sila ng CFA para doon po sila mag-ayos sa korte. Para naman masigurong hindi na magkakagulo ang dalawang panig. Paigtingin namin ang pagpapatrol doon at para maiwasan na nila ang kanilang mga kaguluhan, alitan. At sila may nasabihan ko na kayo ang magsasuffer. Pag hindi kayo tumigil, kayo ang mawawalan.